Sabi ni Pin Lacson, okay naman, no? Mukhang okay naman to. Lacson, ito ang pamagat sa Manila Bulletin. Lacson, Blue Ribbon Panel is still open to 18 ex-Marines. If, may if eh. If affidavits reflects reality. So may kondisyon, sabi ni Lacson. Isasalang namin kayo sa Senado sa isang kondisyon. Ano yung kondisyon daw na yun? Dapat daw, yung mga testimonya nila ay nagre-reflect sa realidad. Ibig mo sabihin, nagsisinungaling sila. Ayan, at inulit na naman ni Lacson na imposible daw yung nakapag-deliver sila ng 805 billion. Imposible daw, yun, yung mga dati niya sinasabi. Ito, wala naman sa imposible kasi yung mga sinasabi nyo. Impossibility. Massive amount. Logistical nightmare of handling the money and actually delivering it. Di makapaniwala si Lacson hanggang ngayon. So, ang sabi ni Lacson, isasalang namin kayo sa Senate hearing sa isang kondisyon. Just correct your affidavits and bring them closer to the truth and I'll call a hearing. Alam mo kung ganyan po, Senator Lacson, kung gusto mong i-correct nila yung kanilang ibig sabihin, para na nilang inamin na nagsisinungaling sila. Hindi ko maintindihan kung bakit mo isasalang ang alam mo na nagsisinungaling tapos ipapatama mo lang sa kanila ayon sa gusto mo. Hindi nakarapat dapat yan. Babaguhin na nila ayon sa gusto mo. Sa gusto mong affidavit. Anong klaseng testigo yun na pwede nilang baguhin yung kanilang mga sinumpaan? Mayroong mga tao, ito po ang nangyaring katotohanan. Willing po kaming humarap sa Senado. Ang sinabi ni Lacson, imposible yung mga sinasabi nyo, hindi ko kayo iharap. Nagbanatan sila ni Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, bakit ayaw mong iharap yung mga yan? May mga ebidensya sila. Hindi sila nagsabi ng totoo. Di ba? Ikaw ang nagpapasya kung sino nagsasabi ng totoo. Ang galing mo naman. Ano ka, Diyos? Tapos, baguhin lang daw nila ang kanilang affidavit, okay na. Kung pabago-bago sila na affidavit, di lalo silang hindi dapat paniwalaan. Doon mo nga makikita kung kapanipaniwala sila, kung lahat ng ito stick pa rin sila sa kanilang affidavit, doon lang makikita na sila ay totoo. May nabasa lang ako doon sa palitan na nila Lacson tsaka ni no? Pinagpipilitan kasi na, 'di ba ang ganda ng mga banat ni Marcoleta sa kanya. Bakit ayaw mong iharap sa Senado yung mga nagsasabi ng mga katotohanan, yung 18 Marines? Bakit ayaw mo iharap? Kasi pro-China ka Ito nabasa ko lang. Pro-China ka sabi ni Pingla. Sabi naman nung kamukha ni Soto, comics lang Oo nga. Bakit ayaw niyong tukuyin ang mga mastermind?
Kasi pinatatanggal mo Pilipinas sa Kalayaan, yung Kalayaan Group of Islands, pinatatanggal mo sa Pilipinas. Putyan, lalayo ng banat nyo kay Marcoleta. Ang gusto ni Marcoleta, malaman ng katotohanan. Kayo naman, ako sa kayo ng akusa na pro-China, etc. Pro-China? Laos na yan. Pinalaos nyo tuloy yung pro-China. Ang layo po ng hinihiling. Tapos bibirahin nyo ng pro-China. Nakakatawa lang. Bandang huli. Bakit nga ayaw yung isa lang yung 18 Marines? Mas pogi kasi ako sa'yo. Puta, yun na. Doon na napuntang usapan. Tapapugian. Alam mo, yung sinasabi mong apidabit, ikaw lang ang tanging senador na masyadong magpahalaga sa apidabit. Pinababa mo, Senator Lacson, pinababa mo yung napakataas na tingin sa Senado. Mas mahalaga, ang lumalabas ngayon, mas importante sa kanya yung apidabit kaysa sa pagharap sa Senado Bibigyan ko kayo ng ideya kung gaano kataas. Alam nyo po, pag mas onte, mas importante, di ba? Kaya nga po, mahal yung mga bakit po mahal ang diamante? Kasi konti lang Kung yan, para napupulot lang ng bato. Bakit yung mga bato na pwedeng pulutin, hindi nabebenta? Pakalat-kalat lang. Yung diamante, hindi naman pakalat-kalat yan. Ganon din po kayong mga senador. Bakit po mas mataas ang tingin ng mga tao sa mga senador kaysa sa congressman? By the mere fact na kayo po ay 24 lang, 24 lang kayo Ilan ang congressman? 300 plus. Sa buong Pilipinas, 300 plus. Ilan ang senador sa buong Pilipinas? 24 lang. Tama? Tama. Oh. So ganun po ang pagpapahalaga sa mga senador dapat. Binababa mo yung mga senador Sa paghanap mo ng mga apidabit, parang pinalalabas mo na mas importante pa yung mga abogado na nag-apidabit kaysa sa mga senador. Bakit po? Pwede ngang pumunta yung mga testigo na walang apidabit doon sa Senado. Ang tagal ko na pong nanonood ng mga hearing. Mahilig po ako manood ng mga hearing. Ngayon lang po ako nakakita na mas importante pa sa senador. May affidavit ba yan? Maayos ba affidavit niyan? Kalokohan po yan. Once na manumpa ka sa Senado kahit wala kang affidavit, mas mataas po yung panunumpa. Ano po ba ibig sabihin ng affidavit? Pinatototohanan mo sa harap ng abogado na tama yung sinasabi mo. Ilan po ang abogado sa Pilipinas? Sangkatutak, libo-libo. Ilan po ang senador sa Pilipinas? 24. So kung kayo po normal mag-isip, ano po ang mas ano po ang mas authentic? Yung affidavit na sinumpaan sa isang abogado? O yung panunumpa na magsasabi ka ng totoo sa harap ng 24 na senador, sa harap ng live TV coverage, sa harap ng mga coverage ng mga social media? Naka-live yan. Manunumpa sa'yo. Ang hinahanap po yung affidavit na pinanumpaan niya sa isang attorney na hindi naman natin alam kung paano. Huwag mong pababain yung mga senador na parang sinasabi mo na yung affidavit
ng isang abogado ay mas mataas pa kaysa sa panunumpa sa inyong mga senador. Yun yung point ko, yung pahalagahan mo yung iyong opisina. Parang ang sinasabi ni Lacson, baguhin nyo muna yan. Kasi mas importante sa amin na makita yung affidavit nyo. At katarantado. Pwede ngang humarap ng walang affidavit basta manunumpa siya sa Senado. At mas katanggap-tanggap yun sa ating mga Pilipino. Kasi nakalive na nanumpa yun. Nakalive ba sila nung nag-affidavit sila? Di nga natin alam kung saan. Pinauso nyo lang yung affidavit na yan dahil kay Gutesa eh. Dahil humarap si Gutesa sa inyo, tinanong ninyo, nakita ng mga tao na hindi nagsisinungaling si Gutesa, hinanapan ninyo ng kasiraan si Gutesa, affidavit ang nakita nyo. Ngayon, yung attorney na nagsabi na pineke ni Gutesa yung kanya affidavit, kinakasuhan na ni Marcoleta. Parang inaamin mo na mas mataas yung abogado kaysa sa akin, senador ako ha. Baguhin nyo muna yan bago ko kahirap. Sa madaling salita, imposible. At kung pabago-bago ng affidavit yan, dapat nang hindi kunin yan. Bilang testigo, ibig nyo sabihin, baguhin lang, karapat dapat na siyang testigo. Anong ibabaguhin nila? Pabawasan nila? Yun nga yung sinabi nila eh. Tsaka eto pa, isa pa. Ipagpapalagay po, na yung taong nag-affidavit, maliban na lang na mapatunayan nyo na nagsisinungaling, ipinagpapalagay po yan, kaya po siya nanumpa na totoo ang kanyang mga sinabi kasi ipinagpapalagay po ng batas na siya ay nagsasabi ng totoo. Kasi kung hindi siya nagsasabi ng totoo, pwede siyang kasuhan ng perjury. Lahat po yan, palusot lang ni Lacson. Ayaw niya talagang mag-imbestiga. Huwag ka na magpalusot, Lacson. Paano kung hindi nila baguhin? Di mo na sila imbestigahan? Nakakahiya. Pinaboy mo yung Blue Ribbon Committee. O sige, wag mo isalang yung 18 Marines. Bakit ayaw mo isalang si Bersamin? Ayaw mo isalang si Estrada tsaka yung isa na laging sinasabi sa lahat ng transaksyon? Ayaw mong isalang si Jojo Cadiz. Wala na yung katwiran mo na congressman sila, walang interparliamentary yan. Pwede mong isabpina yung mga yan. Pag hindi sila umatin, pwede mo silang issuean ng warrant of arrest. Wag na yung 18 Marines. Yung mga nauna na lang, si Jojo Cadiz, si Bersamin. Bakit ayaw mo silang imbitahan? O kung ayaw mo pa rin silang imbestigahan, bakit ayaw mong mag-imbestiga? Period. Wala nang ibang kasunod. Bakit ayaw mong mag-imbestiga? Yan ang trabaho ng Blue Ribbon, mag-imbestiga. Ayaw mong marami kang kondisyon sa 18 Marines? Huwag mo isalang 18 Marines. Si Jojo Cadiz, yung Bersamin, iba pa. Dami-dami pwedeng imbitahin eh. Katwiran lang yan ng ayaw maggampan ng trabaho. Gusto mo ba yan ang legacy mo? Inatandaan mo na yung mga pagiging, ibig sabihin, projection lang ang lahat, Lacson. Yung mga nauna mong pagpo-project na ikaw ay anti-corruption. Projection lang pala. Tignan mo nga
pinakamalaking korupsyon sa Pilipinas. Aminado ang lahat na ito ang pinakamalaking korupsyon. Ayaw mong mag-imbestiga o totally ayaw mo mag-imbestiga totally sa flood control. Yung iba naman, ayuda. Imbestigahan mo. Ang daming anomalya. Panay anomalya, ayaw mo mag-imbestiga. Pinakamaraming anomalya, pinakamaraming korupsyon. Ayaw mong imbestigahan. Lacson. Yan talaga magiging konklusyon namin. Sa lahat ng palusot mo, ang nasa utak ng mga tao ay bahagi ka. Yan ang iniisip ng mga tao ngayon. Puro kayo projection. Inuunan nyo yung mga walang katotoran. Okay,